sitio kung saan mararamdaman ang kapayapaan ng lugar at katahimikan ng kalikasan tuwing gabi, kasabay sa pagsikat ng araw ay maririnig ang mga hakbang ng mga paang nagpupumilit umangon sa kahirapan patungo sa modernisasyon. Dito sa Barangay Union Libertad Antique, matatagpuan ang mga di pa nakikitang magagandang tanawin. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang hindi pa nakukunan ng larawan o nagdaanan ng lense ng kamera. Dahil dito rin nakapaloob ang liblib na lugar na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakasasabay sa modernisasyon ng mundo. Mahigit isang oras na po kaming naglalakad, ngunit hindi pa po kami nangangalahati sa aming lokasyon. May mga sapa at bundok pa tayong kailangang madaanan para makarapin sa ating pupuntahan. Buti na lang, may mga bukal na katulad nito na kung sakaling tayong mauuhaw, pwede nating makukunan ng maiinom. Makikita nyo ngayon ang mga pinutol na punong kahoy na nakaharang sa dapat natin sanang daanan dahil isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga tao dito ay pagkakainin. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad, nakarating din kami sa Barangay Tinindugan. Umaabot sa 645 ang populasyon ng barangay na ito. Mababakas na nilipasan ng panahon at pagbabago na dulot ng mga makabagong teknolohiya. Bago pa man nagkaroon ng supply ng kuryente, noon lamang 2006, generator ang tanging ginagamit para magkaroon ng liwanag ang buong pamayanan. Diba mga maliban sa mga generator lang sa mga TV, may iba pang technology na makita sa inyong barangay. Mga bagong na technology. Wala pa siguro na eh. Huwag ka naabot Wala pa gina kami si Berag yang eh. Marami na. Hindi siguro na siya mabuta. Tapos, di ba ng primary ang update sa school? Nang may ano naman sa kuryente na naman sa kuryente. Gagamit mga TV. May TV mo na yan. Sa school. Grade 1 to... Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kaya yung pila dyan ng restaurant Oo, tanan na. May isa na ba ng... Ang power, ay basi kaya na ay ako na bato ng tumasyon. Kasi kung kaya mas ni Mana, kung di kaya mas ni Mana, maglibre lang ang mga materialis ang kapil ko yan, kusti na wiring. Tapos may mga naida to, tura masupol sa proximity ito, pasuba ko sa kuwan, sa kabon. Ito ay ang primarya ng Tindugan. Mayroon lamang 3 guro mula baker hanggang sa 4 na baik. Ang primarya ito ang saklid ng mga batang naniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Tatsik. Sa likod mo ngayon ang tulay na nagsisilbing kalagitnaan ng daan sa mga batang may edad 5 hanggang 10 taong gulang na nag-aaral pa sa primarya ng Tinindugan.
Mula dito, mga 1 oras pa nalakaran papunta doon. Masyadong madulas at mabato ang daan, lalo na at tagulan, ngunit hindi ito balakid sa mga batang naghahangad makatapos kahit man lang sa primarya. Isa na rito si RJ, ang 5 taong gulang na batang ito ang siyang nagsilbing gabay patungo sa aming pupuntahan. Magulang. Magurang. Dinsan da. Bas ikaw isla lang ako day? Kulingan. Bas ikaw lang isla, di ba ka nagbakan? Hay din si tatay? Tatay din. Din? Kulingan. Ha? Kulingan. Hay si nanay? Tuman. Bas ikaw lang isla o di? Bantay ka. Pero may kagaswila ka. Bunso ka. May bunso pa, Ged? Ano, adot? Isa lang bunso? Bunso. Pero duro ko mong baranghod. Ha? May iwan ka sa inyong balay ba? Maka, oh. Pwede mo sa kasusok lang. Limang kilometro man higit at 3 oras namin binagtas bago namin marating ang City Estado. Hindi man gaano kaganda ang daan, nagbungad naman ang kapayakan ng lugar at magagandang ugali ng mga tao, wala pa rin sa karunungan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Binubuo ang Sitio Igtabong na mahigit 20 kabahayan. Pag-uuling, pag-ukopra at paggawa ng banig ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Sagana sa likas na yaman ang lugar na ito. Sa ang mga sulok, buhay ang binibigay. Maliban na lamang sa isang bagay, ang kawalan ng supply ng kulit. Tanging generator lamang ang pinagkukunan ng supply ng enerhiya. Ginagamit lamang ito tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sa mga oras lamang na ito, nakadadama ng ingay at makakaranas ng buhay tulad ng bayan sa ibaba. Bilang rin ang estudyante na nasa sekundarya. Sa layo ng lugar papunta sa paaralan, di malayong kakaunti lang ang nagpapatuloy. Nakilala namin si Ronald. 7 taon siyang huminto sa pag-aaral dahil 1 taon siyang paralisado na dulot ng isang karamdaman. Ngayon, siya ay 20 taong gulang, nasa ika-8 baita. Aminado siya na nibago siya sa buhay sa bayan dahil malaki ang pinagkaiba ng buhay niya dito sa Sitio Igtabong. So, may Facebook account ka sa computer? Wala. Wa pa ka mo gintulaan ka rin yung maestra? Gintudluan, pero kami din, din niya, ma-assign niya, kami din Maobra? maubira. Hindi ako kausig. So ano pa ang imong naman about sa computer? Maliban sa pagpatay kag pagbukas, ano pa ang makita sa computer nga nakusya nimo? Huwag ito na. Huwag ito na. Bukas lang ang magpatay. Minsan mag-type, hindi ako kausig. Hindi ako sorry. Maskin mag-save hindi good. Hindi ako kausig. Sit, di ba? Nami gani idaan niya, extra ang matindi ka mo. Hindi na kami mga matumasok. Kamu tagali ginatuguran lang kaya mo tang lecture tapos ay kamu lang kung paano ninyo i-ubrahan na sa computer. Sa notebook namin mga ano lang, mataw lang namin sa notebook, tapos kami lang ang mapay. Din ba ka mo ga buol tang reference sa assignment nga ran? Research naman yung panatinatan. Diba, limutan. Kamu man na? Or gina-research? Nagpa-research ako kay namin. Ako hindi ako. Huwag kami piling. Dahil mo barang kaalo parang tapos. Kasi kailangan ng kapag. Gusto mo naman, napakaya lang mong lalan. Huwag mo nalang dito. Wag ka mo tang kilala sa abo sa nga magdayon lang ito. Gusto nga udya pa ka mo masuba ang lusab suba kaskaran. Wag ka mo tang dayon na na. May madayunan ganay pero nabi kita na nga ida sa balay. Kung ano man matabo sa amon.
Makabulig isa na rin nanay mo sa akin. Diba, adlaw-adlaw, wag mo kami nagkaoy nga, sila yung sila nga. Wag mo nagdayan sa salay. So, wag mo na kami natakaan nga adlaw yung mga permi. Takanin, minsan dyan yung kakating naman kami, gusto nyo kakapil kami. Abot siya, kaling dyan, busog, abot ko, gutom. Masing gabi iran. Gawin di kami, gusto gabi, ilan. Basta lang, makauli lang kami. Mami, yun na kung maayos ang mong dalang, may kunting, may iwag ang dalang. Para niya, kung ano din yun, maano ang grasya. Kung maiwag ang dalang. Nagabihan, sa daycare kami tumuloy. Ito ay pinatayo sa hiling sa tulong-tulong na rin ng mga residente. 10 lamang ang mga mag-aaral dito. Kasabay ng pag-ulan ay ang paglabas ng mga bata sa kani-kanilang bahay sa pag-iisipin ay malayo pa. Nasisiyahan sila sapagkat makatatanaw na sila ng palabas sa beta. Kahit limitado lang sa oras, isabay rin si Ronaldin sa kanila na mag-isang binagtas ang madilim na daan papunta sa kanilang pauwi. Nagkaroon din kami ng maikling palabas sa mga bata at makikita ang kasabikan sa kanilang mga mata na lumahok sa aming munting presentasyon. Nag-uumpisa pa lamang lumiwanag ang paligid ay gising na ang pamilya ni Angeline, estudyante sa parehong paaralan kung saan nag-aaral si Ronald. Siya ay nasa ika-7 baitang at siya ay 19 na taong gulang. Nang magkasakit ang kanyang ikay, nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral. Nadatnan namin naghahanda ang kanyang nanay ng babaunin sa paaralan. Samantalang ang iba pa ng kapatid na nag-aaral din sa Pumayo High School ang natutulog pa. Ayon sa kanyang nanay, pagod daw ang mga ito sa nagdamag na panahon sa pag-ibig. Alas 6 pa lang ng umaga ay umalis si Angeline sa bahay. Kadalasan, hindi na siya nag-aalmusal. Pagdating sa paralan, talagang kumakalan sa ulan siya. Dumadaan pa siya sa bahay ng kanyang pinsan para mag-almusal at magpalit ng uniform. Dahil dyan, hindi may iwasan na palagi siyang nanguhuli sa klase. Masasabing tipikal na araw na ito para sa ibang estudyanteng malapit na ang bahay sa paaralan. Ngunit para kay Angeline at Ronaldin, magsisimula pala ang kanilang mahaba-habang lakaran. Ang daang ito ang kanilang binabagtas para makarating sa eskwelahan. Normal na lamang ang maputik, madulas at mahigit 1 oras na lakaran sa mga batang nakatira pa sa liblib na lugar.
Dito sa Union National High School, pinipilit na maabot ang mga pangarap ni na Angeline at Ronaldin. Nabigyan kami ng pagkakataon na mag-obserba ng aktwal na klase. Nalaman din namin ang mga teknolohiyang pang-edukasyon at ang aplikasyon ng mga makabagong teknolohiyang ginagamit sa kanilang paaralan. Kasi actually, ang anda nga curriculum nga ran, kaya lang nag-offer si Ma'am sa Photoshop and movie making. Gusto ko lahat ng classroom may projector. Oo, isa lang kasi, kaya medyo ligdan kami mag-ram ka, gamitin matang ba. Yun, gusto ko naman possible, kung po pwede lang, na sa bilog bigla kami. Ang picture mo, what can you say? Magkay kumalang na. Visual aid, so man gyapon kasi pag wala man gyapon kuryente, it will not work. But dapat may naging versatile kung man gyapon na magamit ang mga resources. Dapat tandaan, bisan gaano man gyapon magamit ang mga computers, you as the teacher is the best because you yourself must know the lesson. You are the best technology. Para sa mga estudyanteng tulad ni Ronaldin at Angeline, hindi naging sapat ang pagkakaroon ng teknolohiyang pang-edukasyon sa paaralan para matutong mag-computer. Dahil sa pag-unlad nito ay ang patuloy na lumalaking agwat ng modernisasyon sa kanilang kalagayan ngayon. Sa katunayan, may mga programa ang kagawaran ng edukasyon tungkol sa pagkakaroon ng suporta sa mga estudyanteng malayo ang kabahayan sa bayan. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay mabigyan ng tig-iisang laptop ang bawat estudyante. Isa sa nagpatupad nito ay ang Occidental Mindoro. Nagtulong-tulong ang lokal na pamahalaan para mapunan ang kakulangan, ang teknolohiya ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Malaki ang ginagampanan ng bahay at pamayanan sa pagsusulong ng edukasyon sa mga batang inaasahan ng pag-asa ng bayan. Isa sa pinapahalagahan ngayon sa edukasyon ay ang paggamit ng mga modernong teknolohiya. Nagiging epektibo ang pagsusuro at mas pinapahalagahan ang individualidad ng bawat estudyante. Sapat nga ba ang suporta ng kabahayan at pamayanan sa mga estudyante nag-aaral sa paaralan? Isang malaking hadlang ang kawalan ng mga makabagong kagamitan sa pagpasok sa isang modernong paaralan. Alam kong kailangan pa nilang tahakin ng higit sa 1,000 hakbang para makarating sa modernisasyon sa atin. Alam ko rin na hanggat may mga taong tulad ni Ronaldin at Angeline at ng iba pang mamamayan ng Sitio Igtabo na nangangarap at naniniwala sa kahalagahan ng pag-aaral at teknolohiya, hindi malabong makakarating din sila sa dulo ng daang na patuloy pa rin nilang tinatahan hanggang ngayon.